Starirai is back. So ang gagawin natin sa kanya ngayon ay ilo-lowered natin yung likuran. Dahil sa pagkakakita nyo sa mga pictures and videos ni Starirai ay napakataas nga naman talaga. Alam nyo before, hindi naman siya ganyang kataas. Ang naging sistema kasi, nilagyan natin ng flares. Ayan. Para mas mukhang macho at mas malapad. Kasi pag tinignan mo tong starlet sa likod dati, para lang siya maliit na kahon. Tapos syempre may mga mugs tayo na gusto ilagay, kagaya niyan. So sakto lang siya dyan, di ba? Pag wala nitong flare, mukha siyang pagong. Para siyang pagong na parang pitbull na nakalawit yung muscle niya dito. Tapos yung body niya, maiksi lang. So ayan, ilagyan natin siya ng flares. So ngayon, ang nagiging problem naman, pag tinitignan ko siya sa malayo, sa takbo, sa picture, sabi ko, ang taas ng likod. Kasi po yung yero nito, kinat yan. Kinat yan, tapos itong flare, ang alignment kasi talaga niyan, dun sa may lining niya. Yan, ayun. Ito, pababa talaga yan. Hindi siya dapat nakataas dun, kasi lalo pa yan tataas. So, ilo-lowered natin to. Ito kasi naka-standard height pa ito. Sabihin, hindi pa to naka-lowered. Ito yung tayo niya talaga. So, tumaas lang kasi nga kinat natin yung yero. Pero yung yero niyan dati, nung wala pa yung flare, konti lang. Mga ganito lang. Kali, medyo lumaki pa nga ito kasi inangat na natin to kanina. Binaba ko lang ulit para mapakita sa inyo. Pero ito, bababa pa yan mamaya. Kasi nga, inangat ko siya, tapos binaba ko. Maya-maya, bababa pa yan mga hanggang dito. Okay? Yan. So ngayon, lo-lower natin yung likod. Old school style tayo, puputulan natin ng spring. So pag putol ng spring, siyempre, kakalkulain mo gaano ba kababa yung hinahabol mo. Hindi pwedeng sobra, hindi pwedeng kulang. Hindi ko na sa inyo ituturo yun kasi baka gayahin pa. At magkaroon pa ng problema yung sasakyan ninyo. Basta yun ang gagawin natin yun. Putol tayo ng spring. And kung ilang inches yung gusto nating ibaba, yun lang din yung kukunin natin sa spring. Halimbawa ay 2 inches. Doon sa spring, sukat tayo 2 inches din, tapos putol. Ibabalik natin siya kung saan siya nakaupo. So old school style lang. Ganun lang naman ginagawa sa mga kotse ko noon pa man. Sige, simulan na natin. Ayan na, naibaba na. So, ito yung harap. Ayun yung likod. So, halos panakto na, oh. Hindi ko na kailangang i-lowered yung harap. Likod lang talaga yung nagmukhang mataas. Tapos, kung titignan yung running board, sa gilid, pantay na siya. Hindi ko naman pinupununan sa kayong likod nito, eh. Sukat tayo. Old school sukat mode. 3 finger, luwag, 3.5. 4, pwede. Depende kung mataba yung daliri nyo. Ganito magsukat dati eh. Ewan ko kung ngayon ganito pa rin. Dami na kasi naglo-lowered eh. 4 din, no? Pwede na, no? Sa 3, luwag. 4. Sa harap, 3, luwag. 4 din. Pwede na yan. Ganda na nung talbog kasi ng harap nito eh. Hindi siya nakakahilo. Ito yung height na inakyat natin sa Baguio tsaka nilang La Union. Ganyang height yun. Ganito yung suspension. So, hindi ako natagtag, hindi ako nahilo. Pinantay ko lang yung likod. Pumuto lang ako sa spring ng mga 2 to 3 fingers yata yun. Ayos na. Hindi ko nagagamitin to. Andito na oh. Yung adjustable. So, ito naman, para sa hindi nakakalam, adjustable coil over sleeve. Yan. Kung saan mo itatapat yung upuan ng spring, doon sa magiging height niya. Diba? Ito, lagay mo rito, edi tatangkad. Ito, isagad mo rito, edi bababa. Kasi ang dating, parang umiiksi yung spring mo. So, ayan. Hindi ko nagagamitin. Okay na ako muna dito. Ayan may laro Saka magaan lang kasi to. So, pag talaga matigas suspension mo, parang kang binabalibag sa loob. Magaan lang yung auto eh.
So far, okay na ako sa itsura na to. Papakita ko sa inyo yung before and after. May picture ako kanina, yung hindi pa naka-lowered ang likod sa tapat ng Sprinter. Tatapat ko siya ngayon doon para makita ninyo.